may bagong pa-survey po na inilabas itong si Tota Soto. At 90% daw ng mga Pilipino nagsasabi na dapat harapin ni Vice President Sara yung trial sa Senado. Saan kaya kumuha ng pa-survey itong si Tota Soto? Baka kinuha niya lang po ito sa Itbulaga, mga kababayan po natin. At kayo naghahanda na nga po ang Senado. Sabi niya nga, handang-handa na po siya and forthwith daw po ay agad-agad magsimula ang impeachment ni Vice President Sara. Kaya naman pala naghahanda po itong si Tota Soto, mga kababayan, abay nakakuha na pala sila ng numero at 200 di umano ng mga kongresista ay pabor na i-impeach si Vice President Sara sa Kongreso at iakyat na sa Senado para sa proper trial itong impeachment against kay Vice President Sara. Wow! Mga kababayan, no? Siyempre, ang isa po sa pabor na ma-impeach si VP Sara, itong asawa ni Kimbo. Tandaan natin mga kababayan, si Kimbo po ang isa sa involved sa anomalya ng flood control. Si Kimbo po ang isang involved din sa mga anomalya ng Blanco na bicameral report na may kailangan dapat ipaliwanag si Kimbo. Pero tila ba ay nanahimik lang. Si Kimbo rin po ang nadeliveran ng mali-malitang pera, sabi ng Marines. So syempre, asawa mo, kailangan mong protektahan. Pero ang kanilang palusot, ito yon. Hindi daw po sila inutusan. Sino yung maniniwala na walang nag-uutos sa kanila para i-impeach si Vice President Sara? Ako sinisigurado ko, walang inutos sa amin doon na ito dapat maging desisyon nyo pagdating sa kahit anong bagay, kundi ba magkakahiwalay tayo, paparusahan kayo, etc. Wala. So as far as we are concerned, we were left to our own personal choices. Ang reminder ni Speaker dyan is, in whatever decision, of course, you're talking about the impeachment, no? Sabi niya, tulad ng kahit anong bagay, lahat tayo nananagot sa ating mga distrito. Kung ano ang sa tingin ninyo sanuubin o ikabubuti na inyong distrito, pag-aralan ninyo, tingnan ninyo yung datos at lahat ng inyong, ano man ang inyong magiging desisyon, iisipin ninyo parati ang inyong distrito at ang bansa. Isipin ang distrito at ang bansa. Baka isipin yung mabubulsa at mailalagay sa malita. Doon sa 52, well, you've mentioned naman po walang utos sa inyo, pero there are other parties na po kasi na nagsalita ngayon, like yung Lakas and yung NUP, saying na there's a majority from the party backing the impeachment of VP Sara. Pero sa PFP po ba, may majority na rin na sumusuporta? Alam mo, to be honest, hindi kami nag-roll call or Putang ina, napakasinungaling mga kabayan. tanungan doon. Na ikaw, ano ka ba? Ikaw, bakit ka ganito? Wala eh. So, Pwede ba yun? Yung nasa likod nga nitong impeachment na ito ay si Bongbong. Di ba? Yung umiikot nga ay si Charis. Nag-iisa-isa, no? Para sa impeachment. And mantakin mo, dyan pa lang sa pagboto ng sufficient and ground at sa probable cause, may 1.3 billion na allegedly na ibinigay sa kanila. So, ngayon, magkano naman kaya ang suhol na makukuha? Balita ko, nandun kanina si Martin Romualdez, bumisita doon kanina si Martin Romualdez sa Kongreso. So, nagpakita doon. And sinasabing gusto daw siyang kikilan. Nagkaroon daw ng extortion sa kanya ng isang social media personnel na dating tauhan ni Bongbong Marcos. So, kanina nagpakita ito si Martin Romualdez, yung founder ng flood control scam. Anyway, balik tayo dito mga kababayan. May naniniwala pa ba talaga sa mga ito? Sa usapin po ng pagiging totoo ng mga kongresistang ito? Iwan ko lang. I want to say something but I don't have any factual basis right now. Baka magkamali ako na overwhelming positive, overwhelming negative, or gitna. Because hindi talaga kami tinanong eh. Grabe no. Okay, pakinggan natin to yung isa sa mga taga Mindanao na traidor mga kababayan, no? Sinasabi niya na ang mga taga Mindanao daw ay gusto ma-impeach si Vice President Sara. Pinapakinggan niya daw kung ano ang boses ng kanyang constituent. Pero mga taga Mindanao, 90% ay Duterte, 90% ay hindi suportado ang impeachment kay Vice President Sara. One of the complaints is also a Lakas member. So definitely, as a party, we go behind the party's, the party members that have already
invested in this proceeding, in this process of impeachment, namely the chair and the endorser. So So, yung lakas po ay kay Martin Romualdez. So, malamang, talagang ipopost nila yan, mga kababayan natin. And, yun, may nakuha na daw po silang sapat na numero. So, magkakalaman yan sa Lunes. And tayo po ng mga Duterte supporters, kasama yung ilang mga volunteers, group and organizations, ay magsama-sama sa Lunes upang gumawa naman ng isang hakbang. Pakita natin yung boses natin na hindi tayo pabor sa illegal na impeachment laban po kay Vice President Sara. And ito ang sinasabi ni VP Sara. Di ba? May sinabi si VP Sara na kung ma-impeach siya, ibig sabihin, yun na talaga ay kagustuhan ng Panginoon. Ay, kung hindi man siya ma-impeach, kita-kits na lang sa 2028. At sigurado, lahat sila ay makukulong pag-upo ni Vice President Sara. Maliban na lang sa talagang malinis. Pero lahat dyan, ng mga magnanakaw, lahat sila, yung gustong mag-impeach sa kanya, sisilipin yan. Silipin yan. Kasi pumapaldo Kaya naghihirap ang taong bayan. Kaya tayo umabot sa 7.2% na inflation ngayon. Hindi lang dahil may crisis sa Middle East. Dahil yan sa ginagawa nilang impeachment. Dahil yan sa illegal na papapakulong nila kay President Duterte. Lahat po yon konektado, mga kababayan po natin. Kasi tinitingnan po yon ng mga investors kung stable ba ang sitwasyon sa isang bansa. So kung ganitong klaseng magulo, kung ganitong klaseng puro pamumulitika, paano sila mag-invest? Pahirap ng pahirap yung nangyayari sa ating bansa. At yan po yung ating pag-uusapan. Mga kababayan, bad news ito para sa atin lahat. Umabot na sa 7.2% ang inflation ng ating bansa. Tumaas. Ibig sabihin, aasahan po natin na tataas yung mga bilihin sa ating bansa. Kung mataas na ngayon, ay lalo pa rin tataas. Mantakin nyo, sa napakababa na sinasabi nilang 4.1%, naging 1.4%, first time na nangyari na umabot ng 7.2% sa loob ng isang dekada. So ibig sabihin, kahit nung pandemya na panahon ni President Duterte, na talagang ang mga tao hindi nakakapagtrabaho, binibigyan na lang ng tulong ng gobyerno, yung mga nabibigyan lang ng trabaho o yung nakakapagtrabaho lang, yung mga frontliners talaga. Pero hindi umabot sa 7.2% ang inflation rate ng ating bansa. So first time po sa gobyerno ni Bongbong Marcos na yung mga Pilipino nakapagtrabaho. And syempre, dahil hindi nila nakokontrol din yung presyo ng langis, at the same time, ang isa talaga sa nakikita kong pinakarason ay itong talamak na corruption sa ating bansa. Dahil sa corruption, nag-withdraw yung mga investors. Hindi nag-expand yung mga nandito na investors. Takot sila mag-rest. At the same time, walang pumapasok na mga bagong investors. Yung mga unang taon ni Bongbong Marcos, pangalawang taon, na nag-ikot siya sa buong mundo, walang gustong mag-invest sa kanya. Kasi nga, dahil sa kanyang ginawa sa mga Duterte. Yung ginagawang impeachment kay VP Sara, may impact ito. Yung impeachment na ito, may impact. Yung pagpapakulong kay President Duterte, lahat po yun nakadulot ng masama sa ating ekonomiya. Alam nyo, mga kababayan natin, kahit tayo ikritiko sa administrasyon ni Bongbong, ayaw natin na umabot sa ganito yung inflation rate. Unang-una, apektado tayong lahat ng mga Pilipino. Lagi natin kinukul out yung administration na umaksyon, lalong-lalo na sa pagtaas ng produktong langis. Tanggalin itong VAT, tanggalin itong excise tax, kahit na paano, makahinga naman yung mga ordinaryong Pilipino. Pero wala po no? Puro corruption pa rin, corruption ang iniisip ng administrasyon ni Bongbong, pati ayuda ay gusto pang i-corrupt. At mayroon pang pamumulitika. O nakita nyo yung expose po ni Congressman Liviste sa Batangas, pinili lang yung bibigyan ng tulong. Yung hindi kaalyado ni Recto at ni Belma Santos, hindi binigyan ng tulong. At ito po yung malala at masakit sa lahat, mga kabayan po natin. Lalong dumami po yung nawalan ng trabaho. Mantakin nyo, umabot na po sa 2.58 milyong Pilipino yung nawalan ng trabaho. Dahil nga, walang investors. At the same time, mahal yung bilihin, nagbabawas din ang ibang mga negosyo ng tauhan. At ito nga, dadagdag pa yung babayaran ng mga Pilipino. Dahil mantakin nyo, 1 trilyon ang uutangin
Ay, sinasabi nila na tumataas na yung ekonomiya natin. Sinasabi nila na maganda ang buhay ng mga Pilipino kay Bongbong. Yan ang political propaganda ng administrasyon ni Bongbong. Pero lumalaki ng lumalaki yung utang. Okay lang sana kung may nakikita tayong magandang proyekto, magandang programa, pero sa ngayon wala po. Puro drawing, puro groundbreaking lang. May mga siguro may mga binuksan, pero nakaraang administrasyon pa yon na tinapos niya na lang. Pero yung nasimulan niya talaga, wala eh. Pati nga yung subway, ano nangyari? Bumagal ng bumagal kasi ang pondo ay na-divert sa flood control. O yan, hanggang ngayon, walang nangyayari sa flood control. Ang gusto nilang targetin na maipakulong, Martin Romualdez lang para may pangsuna si Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, pabigat, pahirap, ng pahirap tayong lahat dahil kay Bongbong Marcos. Panibagong utang na naman. Kaya malamang, bago ito umalis, baka mag 20 trillion na yung kabuang utang ng Pilipinas. Pero ang iniisip nila, corruption pa rin. Kawawa talaga tayo dahil sa gobyerno ni Marcos Jr. Ngayon, impeachment pa. Kaya hindi tayo papayag na yung presidente na handang magpakulong sa mga korap, handang panagutin itong mga magnanakaw, ay kanilang i-impeach. Dapat patuloy natin na protektahan yung ating vice presidente.